Ito kami. Ano nga, oh. Ang daming skull. Dilan. Ha? Ayos ah. Ha? Ha? Bakit ka ba? Bakit? Ano ma? You have this. Ito sa'yo. Dilan. Dilan, mapitik mo si Ceci ha? Very good naman ni Ceci ha? Pinapainom niya si Dilan. Binuksan pa niya ang ano, kamble. Oh, diba? Ako ka ni Mamsi, oh, Ceci. Ako ka ni Mamsi. Tingnan natin ang traffic. Okay. Kami. Marinig din yung kanta natin. Eh, pinatugtog ko ng pinatugtog. Yeah. Ulit ko sa bahay ka. Yung patugtog natin palagi. Ang kanta natin si Lord para sa kanta para makalangit. Ay, Diyos ko. Hindi pa kami. Yung 1 year old ka lang siya sa ate. Yung damit. Gusto ko nga eh. Kasya sa katawan yung dito. Hindi na. Tumaas siya. Favorite niya. No. Tapos tayo, mamaya na yung isa. No, ganit daw sa kanya ngani. Hindi, butaw kay bakit kumakalat na yun. Sige, tayo ay Dagat ay, ikaw lang ang makaon. mag-start na. Thank you. Simulat na po. Okay, kamusta po kayong lahat? Okay naman. Man, God is good, God's great. Hallelujah. Nakagising yung mga niya. Okay. Yeah. The 12 week natin ngayon, parang 3 months na tayo. Nagpa-Bible study. Okay. Pero parang natin. Ito lang po sa loob ng 3 months na yon, kahit pa paano, may naitanim na sa ating mga puso na salita ng Panginoon na ating pinangahawakan. Diba? Nagsimula tayo, may mga pumasok na sa atin na yun ay nagsisilbing gabay na sa atin sa araw-araw. Tama ba? Yes. Okay, so ngayon, haranahin muna natin si Lord, kantahan muna natin si Lord, pupurihan natin siya, sambahin natin siya. Ito yung kanta, sundan natin. Lapit mo ang tiyapan. Ang puso Ko'y dinulog sa'yo. Nagpapakumbaba at susumamo. Maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magkanig ka at sa'yo ay pulisan. Ang puso ko'y dinulog sa'yo. Nagpapamura at susumaw. Paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magkanig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong kahanap. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig na at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Tutukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Naglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Praise the Lord. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, sa katapatan ko sa Jesus. Thank you. Kapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. sa aming puso, Sa aming buhay, papuri man sa may inaalam. Bukas noon, ngayon, magkailanman, walatiin ka. kapatan mo, O Diyos, na dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kahanay. Sa aming puso, sa aming buhay, tuturin man sa may inaalam. Bukas noon, ngayon, kapagkailanman, walatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa atin.
ikaw lamang ang tangi ko sasamba. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong ika'y luluway at iingat. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Doon ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluway at iingat. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man, noon ngayon, kailan pa man, noon ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluway at iingat. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo po sa aming buhay. Maraming salamat po, Lord. Ano po kayo dyan para sa amin. Salamat po.
us kami. Thank you, Jesus Christ. Ayun po. Tayo ay dadako naman sa ating opening prayer. Ate Mia. Tawagin po natin ating Sister Mia. Sister Mia. Manalangin po. Dito ka muna kay Sister Sis. Ako muna kay Sister Sis. Kay Brother Dylan. Kay Brother Dylan. Dahil sila ay makukulihan pa. Let's bow our heads, close our eyes, and pray. Dear God, our Heavenly Father, Abba Father, who art in heaven, Lord, thank you, Lord, for another evening po. Thank you for another chance to gather a Bible study, Lord God. Thank you for continuing this activity for you, Lord God. And ginagawa po namin ito hindi para dito, kundi para sa iyo, Lord God. And Lord, thank you for your presence, Lord. You will always invite your presence in this place, Lord. Dwell your presence here in this household. Pakinggan mo po ang mga sharing, Lord. Be with us. May you answer the prayer or heal, Lord. And we ask for your protection, Lord. Lord, may you continue to teach us, Lord. Continue to speak with us in this moment of Bible study, Lord. Continue to teach our hearts, Lord. Teach us to listen with love, to speak with kindness, and to gather with faithfulness as a family, Lord God. And I know that you will be with us, Lord. So thank you so much, Lord, for your presence. You are truly very welcome here in this house, Lord. We love you so much with all our hearts. Lord, we continue to pray, Lord. It says sa song na napakabuti mo po, Panginoon. Since before, noon, ngayon, at magpakailanman, Lord. You are the Alpha and the Omega. Alam mo ang past, ang present, at ang magiging future ng bawat isa, Lord God. So we entrust, we surrender, and lift everything up to you kasi yung hiram lang po itong mga katawan namin, Lord. And all of this is for you at ikaw po ang creation namin. Ikaw po ang lumikha sa amin, Lord. So, nandito lang po kami para alagaan ang sarili namin at gumawa, Lord, ng kabutihan na ayon sa gusto mo, Lord God. We will forever follow you kasi napakabuti mo po, Lord. Hindi man namin makita yung answered prayers, pero ang dami niyo pong nagawang maganda sa buhay namin na hindi namin minsan nakikita, Lord. So, we forever thank you for that, Lord. We are not just praying for anything and asking and seeking for answered prayers agad. Pero Lord, yung other things na ginawa mo behind that na hindi naman prayers, yung simpleng protektahan mo lang kami, gumising sa araw-araw, makakain sa araw-araw, Lord, huminga ng maayos, Lord. Yun, Lord, thank you so much. Thank you so much, Lord, sa kabutihan. Napakabuti mo po. We love you so much, Lord God. And Lord, I pray for people, Lord. I pray for healing, Lord God. Continue to be our Jehovah Rapha, Lord God. Heal the people who ask for your healing, Lord, for miracles, Lord God. Lord, I lift Aditi to you, Lord God, as she is in her battlefield, Lord. She is suffering, her body is infected, and her whole body is really fading, Lord God. We just pray for miracle, Lord God. Pero yun na, your will be done, Lord. Kung oras na ni Ate Titi, Lord, I just pray for her peace, Lord. Na magkaroon po siya ng peace bago siya bumalik sa iyo, Lord God. At hindi naman po end ang lahat. Yes, end ng kahirapan, end na ng sakit, Lord. End ng kanyang kalungkutan sa buhay, Lord. Because I know, Lord, na magiging masaya po si Ate Titi dyan sa'yo, magiging iba na yung buhay niya dyan sa'yo, Lord God. And I know
there will always be a purpose and reason kung bakit nangyayari yung lahat. And lahat naman po kami, Lord, is ma-experience po yan sa timeline namin. Alam namin na hihiga din kami, mawawalan din po kami ng hina. Basta ang tandaan lang po namin is after we die, Lord, it's not just death, Lord. It's an eternal life, Lord God. Another wonderful life with you, overwhelming joy, wala nang sakit, puro happiness na lang kung gagawin natin dyan sa kingdom mo, Lord God. And we are all excited na magsama-sama ulit kaming lahat dyan sa Lord God. At naniniwala po ako, Lord, na one day, Lord, we will all be together, reunite as a family, Lord, not just a family. We are brothers and sisters na, Lord God, and we will have fun, worship you, Lord, and we will enjoy every moment of eternal life in your kingdom, Lord God. So death here on earth is just death, Lord. You've won, Lord. Nanalo ka na po dito sa death na sinasabi dito, Lord God. There is a gift after death, Lord. It's eternal life. And we pray for Ate Titing, Lord. Lord, I lift Kuya Ike also, Lord God, kasi si Kuya Ike, I saw na pupuntahan niya po si Ate Titing, and I pray, Lord, na Kuya Ike will share your word to Ate Titing before her last breath. If ever, Lord God, na you will get Ate Titing, Lord, I pray that she will have peace in her heart. Lord, I pray for her peace, Lord. Miracle and peace, Lord God. And to her children, Lord, we surrender and lift up to you, Lord God. I know na may magandang plans ka, Lord, because you are a merciful God. You have heart with the children, Lord God. You will protect and secure their future, Lord God. Thank you so much for your love. And to the rest of the family who are seeking for your mercy, for healing, Lord God, may you grant their prayers, Lord, and give them purpose in this earth, Lord. Continue to be good, Lord, in our lives. We will forever worship and seek you, Lord, and call you, Lord God. Continue to be our Jehovah Rapha and our Jehovah Jireh, who provides, our God who provides in every needs that we need, Lord God. Thank you, Lord, because hindi lang needs yung napufulfill, kundi yung wants, minsan, Lord, na ibibigay niyo pa po. Thank you so much for your love, Lord God. And to the rest of the family here, Lord, I bless their lives. Lord, ingatan niyo po ang bawat isa na nandito. And as you can see, we are one of your followers, Lord God. We will continue to share your word, Lord. Continue to use us, Lord. Yun lang naman yung purpose namin dito sa earth. To use us, Lord, with you. With you always, Lord. Sa lahat ng bagay, with you always, Lord God. Kasi, earth will also end soon. Mawawala rin si earth. And nasa Bible, you've said na there will be a new earth. And I know, lahat tayo, sama-sama tayo doon, Lord God. We are excited. So ngayon pa lang, na may chance, we are going to do a mission, Lord. Kahit maliit itong group na to, Lord God. We will continue to follow you. We will follow you, Lord God. Kasi nga, end times are coming, and once na dumating ka, Lord, hindi na kami matatakot, hindi na kami mahihirapan, excited na sama-sama po tayo together with you, Lord God. At makikita po namin yung mga mahal namin sa buhay ulit. Thank you so much, Lord God. We love you so much with all our hearts, Lord. And Lord, bless niyo po si JM as he is the man of the household, Lord God. May you anoint him with your wisdom, Lord. He's going to share your word. I pray for his physical strength, Lord, and his spirit, Lord God. May you hold and continue to teach him as the man that you desire, Lord. Thank you for his life. And for my life, Lord, thank you that I am part of a prayer warrior, Lord. And I'm so happy, Lord, to pray for everyone, Lord God. Use me, Lord, use me. I am willing to be used by you, Lord God. In any aspects of the life, Lord God, in ups and downs, I will be here for you, Lord God. Thank you for all the answered prayers. Thank you for being good. Thank you. At napakabuti mo po sa buhay ko, Lord God. And Lord, sa mga bata, Lord, na Ceci, Dylan, Lord, they are the fruit of love. They are the blessing that you've given us, Lord. They are gifts from you. Lord, may you bless these children and may you surround your Holy Spirit around them as they are in their toddler era, Lord God. Napakakulit, Lord God. So I pray for your guidance, for your protection sa bawat na hindi kami nakatingin sa mga bata. And Lord, you will be there for us. You will be there with them, Lord God. Thank you, Lord, for their life.
And Lord, we offer this day to you, Lord God. Thank you so much for everything you've done in our lives, Lord God. Continue to be good in our lives. We will forever seek you, forever worship you, call your name every day in our lives, Lord God. Thank you so much. You will manifest yourself, Lord. And I declare your goodness be upon our lives, Lord God. Thank you so much, Lord. And may this Bible study be our guidance. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Wonderful. Thank you. Gusto niya kainin yung mga laglag ka din mo. Okay? Bless pa kayo sa ating prayer. Ang topic natin ngayon, true obedience comes from the love for God. Kadugtong ito ng topic ni Tatay na paano ba natin minamahal ang ating Panginoon, si Jesus Christ. Paano ba natin totoong mahalin ang ating Panginoon? Nakalagay dito sa topic natin, true obedience comes from love for God. Ibig sabihin, kung mahal natin si Lord, sinusunod natin ang kanyang utos. Diba? Para magulang, pag may utos ang magulang at di natin sinunod, magagalit ating mga magulang. Parang kayo rin, di ba? Mga magulang na tayo lahat, di ba? Pag hindi sumusunod sa ating mga anak natin, kung si Sha, kurok agad si Dylan. Si Ding ata, pinapahalo. Ako naman, Sa singit pa po siya. may mga ganun tayo. Paano pa kaya si Lord, di ba? Pero ibahin mo ang ating Panginoon. Hindi siya kagaya ng sa ating pagdidisiplina. Masyadong mahaba yung pasensya ng ating Panginoon. So kaya kung makikita niyo dito sa song natin, sa kabilang page, yung yung picture diyan, yung verse diyan. John 14:15. Kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. O ibig sabihin, kung mahal talaga natin si Lord, susundan natin ang kanyang mga pinag-uutos para sa atin. Okay? If you love me, keep my commands. Sige, basa tayo. May kilang to. Siguro 1, 2, 3, 4, 5. Di ba na? Sakto tayo 5. 2, 4, 5. Umpisahan na natin kay Sha. Yan. Sha. Sige, Sha. Basa tayo. Ang talatang ito Si Sha. kasi sinalalim na connection sa pagitan ng pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Ipinakita ni Jesus na ang tunay na pag-ibig sa Kanya ay hindi lamang nakikita sa salita o damdamin, kundi sa paraan ng pamumuhay at pagsunod sa Kanyang kalooban. Ang pagsunod ay hindi dapat ginagawa dahil sa takot o obligasyon lamang, kundi bilang tugon ng isang pusong tunay na nagmamahal sa Diyos. Yan. Sige naman. Kapag mahal natin ang isang tao, natural natin gustong gawin ang mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. Ganun din sa relasyon natin kay Jesus. Kapag tunay natin nauunawaan ang kanyang pag-ibig at sakripisyo para sa atin, nagiging hangarin natin ang sumunod sa kanya at mamuhay ayon sa kanyang mga utos. Sinali naman. Ang ating mga utos ay hindi lamang tungkol sa mga batas o regulasyon, kundi sa pamumuhay na may pag-ibig, kabutihan, pagpapatawad, katapatan at kabanalan. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi para mawalan tayo ng kalayaan, kundi upang maranasan natin ang tunay na buhay at tamang direksyon. Amen. Si Mamsi naman. Ipinakita rin ng talatang ito na ang tunay na pananampalataya ay may kasamang gawa. Hindi sapat ang sabihin lamang na mahal natin ang Diyos kung ang ating pamumuhay ay salungat sa kanyang salita. Ang pag-ibig kay Kristo ay makikita sa araw-araw na desisyon, sa pakikitungo sa kapwa at sa pagpili ng tama kahit mahirap.
Sa madaling salita, ang Juan 14:15 ay paalala na ang tunay na pagmamahal kay Jesus ay makikita sa kusang loob at taos-pusong pagsunod sa Kanya. Ang pagsunod ay hindi pabigat, kundi isang pagpapahayag ng ating pag-ibig at pagtitiwala. Alam niyo, napakaganda nito. Kaya meron kayo copy lagi nito para basa-basahin niyo siya lagi. Very comforting yung mga words dito na nababasa natin. Kasi yun talaga ang totoong pagsunod sa Panginoon yung hindi tayo napipilitan, yung kusang loob. Alam niyo yun? So punta tayo sa discussion. Maganda yung question dito. Ayan, siguro number 1, ang tanong, paano mo ipinapakita ang pagmamahal mo kay God sa araw-araw? Sige nga, siya. Paano mo ipinapakita ang pagmamahal mo kay God sa araw-araw? Sige. Para sa iyo para sa iyo. Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanya eh. Pero yung question 1 para sa iyo. Paano mo pinapakita kay Lord yung pagmamahal mo sa Kanya? Sa araw-araw. Sige. Ayon sa iyong mga natutunan sa mga topic natin sa loob ng 3 buwan. Yung hindi ko lagi ko yung ginagawa yung pagdarasal. Dati. Opo. Tapos, Amen. Ngayon, iba na. simula lang dito Bible study tayo kaya. Tapos, So, kumbaga na-regular mo. opo, Dadasal mo. Opo. Correct, pag gising sa umaga, Tapos, pray ka, pag bago matulog, tapos ganun. lalo na kayo pag mag-church tayo, parang excited ako. Excited ka. Holy Spirit yun. That's the spiritual growth. Na parang Hindi ka nabuboring, di ba? Hindi ka po, naanto. kuya. Parang Opo. you're hungry. Ibig sabihin, gutom ka, uhaw ka Opo. sa salita ng Diyos. Opo, kuya. Ibig sabihin, we're seeking kung ano yung gustong ipagawa sa atin. Para sinasabi niyo, anak, mag-church kayo ha, para maano niyo yung ano ko yung yun po yun. That's one thing to show love to God. Yung dati hindi ka madasalin, ngayon, lagi ka nang lumalapit sa Kanya. Gusto ni Lord yun kasi lagi kang kumukontak sa Kanya. Lord, si Lord lahat. Pag kay Lord ka humihingi ng tawag dito, ng approval, everything. At saka pinapaubaya mo lahat sa Kanya. Alala na ko yan, sumasagot ako sa magulang. Masagot ka sa mga dati, di ba? Ngayon, parang naano ko na kaya na. Na-realize mo, mali yun. Mali, di ba? Kasi merong Bible verse yan eh, honor your parents, your mother and father. Kasi alam nyo, kapag di natin ginawa yun, utos sa Biblia yun, hindi magiging maayos direction ng buhay natin. Yung pala awit ako yan dati, pero hindi ko. Kaunti-unti binabago, di ba? Opo. Ibig sabihin niya, natataniman yung puso natin ng salita ng Panginoon. Kasi kapag walang tanim ng salita ng Panginoon, bawat puso na bawat isa sa atin, madalas ay makagawa ng mali at kasamaan. Sa totoo lang. Pero kapag nataniman tayo ng salita ng Diyos sa puso natin, may maisip na tayo masama, biglang may kukontrol na sa atin, oh, hindi okay yan. Ano napansin niyo yun? May ganong feeling, oh, hindi okay yan. Oh, bago mabitaw yung salita niya, pag-isipan mo muna, makakasakit yan. May mga ganon. So, napakaganda no na sinabi mo siya na yun yung pinapakita mo kung paano mo minamahal si Lord na nagdadasal ka na palagi yan. Hindi ka tulad natin. Tapos may rami kang mga na-realize na hindi pala dapat. Tama? Kasi lalo doon sa mother mo, may anak ka din. Tama, di ba? So ano nararamdaman ni mother mo sa'yo, ganun din mararamdaman mo kay Dylan pag ganun ang ginawa. Tama? So, buti na lang may salita ng Diyos, meron tayong Bible na kaisa-isang libro sa buong mundo na makapangyarihan. Dahil salita ito ng Diyos. Alam niyo pag nagbabasa kayo ng Bible, nakakatalino to eh. Nandito lahat ng mga questions nyo, lahat ng sagot sa mga questions nyo, nandito na lahat. Wala sa kung anong libro, nandito na lahat. Kasi salita ito ng Diyos. So, napakaganda basahin natin ito. Araw-araw, konti-unti, day and night. Okay, so, natuwa naman ako dun sa sagot na yun. God is good, God is good. Wala pa ka na. Dati hindi nagdadasal, ngayon, lagi na lumalapit yun. Hallelujah. Wait lang, kasain mo.
Hindi po may pahirap. Hawak mong Skytex. Subok mo na yan. Okay. Sige. Pangalawa, kay Beng naman, may bahagi ba ng buhay mo na nahihirapan kang isuko o sundin kay Lord? Para kasi sa akin, madali sumunod sa mali kasi sa tama. Yung mali, basic lang sa atin yun Kaya ka. Pero yung sumunod sa tama, tila ba parang hirap? Kaya may bahagi ba sa buhay mo, Beng, na nahihirapan kang isuko o sundin kay Lord? Meron akong magandang dyan, maya-maya, isasabi ko sa inyo. Sagot ko sa mga yan. Pero para sa inyo, anong bahagi ng buhay mo na nahihirapan kang isuko kay Lord? Biging mainitin ang ulo. Ganyan. Hindi mo maisuko kay Lord kasi ganun ka na Parang, ganito na ako Hindi na ako magbaba. Mainit ang ulo ko palagi. Parang ganun. Sample lang yun sa'yo, Ben. Lagi na lang ako, po yan, yung parang palagi ka na lang galit. Tapos minsan po kuya na pagising sa upa. Galit ka agad. Yung mukha. Kaya tinatawanan ko na lang habang nakatalikod. Siguro na nag-init. Dahil mainit. Mainit ba? O malamig? O dahil hindi nag-sorry si boyfriend? Tapos minsan din kuya yung parang kuya yung nagbitaw ka ng mga salita niyo gaya ng yung kuya yung Mga hindi magagandang yung maganda salita. yung hindi maganda salita po Parang hindi kuya. ka paisuko. Opo. Ganyan din. Pero minsan kuya hindi pa talaga kuya maiiwasan. Ayan. Okay lang yan, okay lang. At least, open naman tayo. Para at least nalalaman natin kung ano yung mga kailangan natin pag-ulit. Kasi ang ganda ng question Ano ba yung nahihirapan tayo isuko kay Lord? May ganyan din ako dati, sobrang dami. So sa'yo naman, mainitin ang ulo, tapos yung nakasimangot palagi. Pag-pray natin yan para anti-anti. Saka din kuya, yun nga kuya nung may time na parang yung nagagalit ako sa mama. Yung dati na sinuutosan niya ko, tapos yung parang hindi ka Ayaw mo sumunod? ayaw mo sumunod. Wala sa kuya. puso mo sumunod. Opo, yung parang ka sa parang yung sarili mo na parang ka doon sa mga laro. Para mas gusto mo maglaro kasama kaibigan mo kaysa yung mga Tapos ayaw mo sundin yung mama mo, may pa ganun pa na. sasagot ka pa. Yung lang kuya, sagot ka pa. Ayan, kasi nalaro ko Opo, yung parang ganun utusan, kuya. ngayon pa. Kakabili ko lang, bibili na naman. Tapos sabi ko, andyan naman yung kapatid ko, bakit hindi mo utusan? Bakit ako na naman? Ako na lang kay nanay mo. Utusan ko, may mga ganun tayo, di ba? Minsan sama ng utak natin, ganun. Pero, yan talaga. So yan yung mga bagay na yan. At least, sasabi mo din. Yan yung mga isuko mo na kay God, yung mga init na ulo. Imbis pagising mo mainit ulo, magpasalamat ko, Lord, thank you, buhay pa ako. Marami iba, hindi na nagising. Mga ganang bagay, Lord. Minsan kailangan natin yung pakumbaba sa lahat ng aspeto. Especially kay Lord, mag-submit tayo, magpakumbaba tayo palagi sa kasi pag di natin siya iisip, hirapan tayo lagi suko sa kanya mga ganyan. Normal na para sa atin, nagiging normal na hindi dapat. Okay? Yes, ayos. Okay. Number 3 naman. Sumusunod ba tayo kay God dahil mahal natin siya o dahil natatakot lang tayo? Si Mami. Mami, love ba natin si Lord? Kaya tayo sumusunod o takot lang tayo maparusahan? Ano po yun? Stand niya dito po. Ay, dapat. Kasi minsan susunod tayo dahil natatakot lang tayo pero wala tayo sa puso natin. Takot lang tayo
Diba? Pero yung totoo, tulad ng mga yung ginagawa natin, lalo kapag malalim ka na ulit, sumusunod ka talaga dahil love mo si Lord. Ibig sabihin, na-appreciate mo yung buhay na ibinigay niya sa'yo, yung pag-iingat, paggabay, yung mga blessings na binigay niya sa'yo na hindi ka niya pinabayaan sa lahat ng mga problema. Yun yung totoong pagmamahal talaga kay Lord. Kinuha niyo yung selfish. Nasaan po kayo doon, mga medyo malalim na tanong. No? Oo, sobra. Pero kaya niyo po yan. There's always time. Sige po. Wala naman po tama o maling sagot eh. Sa inyo po yan eh. Wala naman tama o maling sagot. Kailangan natin kasing sumunod. Kailangan natin sumunod sa Kanya. Kung ano yung alam natin na dapat natin gawin mabuti, iyon ang ating dapat sundin. Dahil iyon ay utos niya at iyon ay alam ko na iyon ang gusto niya. Hindi sa natatakot, hindi ako sa natatakot kung ano man yung kahinatnan ko sa Kanya. Basta, para sa akin, kailangan kong gumawa lagi ng mabuti, lalong-lalo sa kapwa. Na kailangan kong gumawa ng mabuti kasi ayaw kong gusto ko lang laging mabuti para kung pagdating ng panahon, kung ano man yung itinanim ko, yun din ang aanihin ko. Kung ano yung ginawa ko sa kapwa ko, yun din ang makukuha ko. Ayaw ko maghusga, ayaw ko mag-apil. May pagkakataon na kailangan tumulong, tutulong ako. Good deeds. Good deeds. Wag mo lang akong ibig sabihin, yung i-pressure ba? Oo, kasi may time Ngayon na. Oo, kasi may time na wala sa loob ko na yung Napipilit na rin. oo, yung ibang dinadating sa'yo na parang obligasyon na hindi mo naman obligasyon pero binibigay sa'yo. Maraming pagkakataon. Mga pagkakataon na Bigla ka nauobliga. Bakit ako? oo, kaya Tapos pag hindi mo nagawa, gagalit. tapos ibig sabihin, yung parang nagagalit ako kasi syempre, obligasyon na para sa iba na dapat naman nilang gawin, yung aangkinin mo, na pati ako, idadamay mo. Parang nabasag, alam ko naman, parang hindi na yung kautosan ni God, hindi na parang hindi na sinasabi ni Lord na, o sige, Hindi mo naman pasad lahat. oo, kasi kumbaga tapos ka na dyan. O hindi ako umaayaw. Learn to say no. Di ba? Pero wag mo kong persahin. Kung ano yung pusa ko, yun lang talaga ang bibigay ko. Yun yung tamang pagsunod. Oo, Sa loob. parehas mong sitwasyon na rin ni Ate Dating. Obliga Na hindi ako umaangal. Ako yung unang-unang nagbigay. Kahit na minsan yung kumbaga gipit na gipit ka pero ginagawa mo pa rin ang paraan, nakatulong ka na hindi ko sinasabi kahit kanino. Tapos itong lady, ayan na nga, grabe ang sitwasyon na may tumulong na sa kanya na nagka-transfer siya mula sa Sibuyan to Manila. Yung parang hospital to hospital na ang gagawin, sasakay siya sa ambulance. Sasakay sa barko. Tapos yung ambulansya na galing yung Sibuyan, yun din talaga makahatid sa kanya sa hospital dito. Nahatid talaga. Ngayon, sa mga gamot, lilibrehin na talaga yung gobernador ng sinagot lahat ng pagkakamot ng kami. So talagang walang blessing na. Ngayon, ang inong problema, yung pinag-anuhan, pwede po ibiyahe kasi hindi naman siya maglalakad. May clearance na. Gagawin ganun na mapaayos, ganyan, mapadali. Kaya, ibinigyan ng ambulansya na para sa kanya na nakahiga siya.
hanggang sa barko, hanggang dalhin siya sa ospital. Ambulance na rin ang dahil Kaya po makay-nanay kita. Provide na lahat. Oo, kay nanay din kasi Nano nga, may ganun. dalawang level. Kay nanay kasi ganun. Opo. Si nanay May dalawang level. nagdidala rin si nanay. Tapos, Yan. tapos ito, talagang grabe kasi sagot ito ng gobernador. Buti mo, ganun. Ngayon, ang problema, meron pa rin problema. Sabi ko, May mahal hindi na yan dapat problema, di ba? Isipin mo, merong, ang nag-aalaga sa kanya, puro hipag niya, sa gabi, salitan, kasama si Chin, kasama, di apat sila. Ito, ang nagalaga. Oo, isa-isa sa gabi, isang tao sa isang gabi. Ngayon, ang pinoproblema is, sino ang sasama? At mag-aalaga. So, syempre, yan ang natanong. Ngayon, Kasi anak niya unang-una. hindi kakayanin ni Chinchin lang, mag-isa. Kasi walang hindi pa adult, kasi diba? oo, at saka hindi pwedeng ilapit. Hindi pinalalayo nga si Chinchin, Chin, ang dalawang bata pinalalayo nga sa nanay kasi kanila may baby. madaling makahawa ang TV. Kaya Na nga batang umangat na yung bata, katawan niya. Pag batang TV bata na. kayong dalawang yan anak kaya ano nga talagang hindi dapat. Kaso no choice kaya si Chin alam mo nag-duty ngayon sa nanay na dapat hindi. Pero wala na choice. Pag walang choice talaga mami. Ngayon, pag magpunta ng Manila, si Cory ang unang tinanong. Si Cory talaga. Si Cory, kung pwede si Cory kaya lang, ang dugo hindi na mababa sa 200. Ay, wag mahirap din. yun. Kaya hindi Kaya pwede si pressure. Cory. High blood. Yun na, oo. Tapos, yung kayo naman, yung isa, Hindi naman. yung isa may maliit na bata, ganyan, tapos may trabaho doon, ganyan. Tapos yung isa naman, ganun din, may anak din na maliit. Kaya tapos may trabaho din sa ang kanilang sinasabi, yung tatlong maglapag na yan, ang sinasabi na lang, ang paghatid, okay lang. Pero yung mag-stay kay Titing ng ganun katagal, kasi hindi lang weeks yan eh. Kasi may mga anak din yan eh. May inaasikaso din. O, diba? So ngayon, ito na. Tinawagan ako ni Mama Mami kanina. Sabi niya gano'n. Kaya talagang kahapon pa ako Bakit wala, si Maya? Kapatid ko. yun nga, wala pang sinasabi na gano'n. Kaya si Mama Mami Wala kanina, naman po option. Kaya si Maya. ako lagi yung inaano niya, ako lagi yung pagkatapos makipag-usap sa Sibuyan, pagkatapos niya makipag-usap ng mga tao doon, ako naman kakausapin niya. Kaya sabi ko gano'n sa Kasi kung kanya, nakantay kayo, kaka-opera yun. sabi ko kung akong iniisip mo na magbabantay o sino man sa amin dito ang magbabantay, sorry talaga te, sabi ko sa kanya. Oo, walang obey. Alam mo, ang unang-una dyan na gagawin, silang magkakapatid ang mag-isip kung sino at silang gumawa ng paraan. Oo. Hindi ako, hindi ikaw. Alam mo kung anong kuwan? Natawa ako doon sa sinabi niya ito. Nino. Wala, Mama Mami, wala daw talagang magbabantay. Sabi niya, hindi kasi naiisip ko. Sabi niya, kumuha kaya tayo ng magbabantay. Tapos share daw kami sa babayaran daw namin yung magbabantay. Pati pagkain, isi-shoulder namin. Yan ang sabi ni Mama Mami. Sabi ko sa kanya, sabi ko, bakit lagi tayo tatayo sa mga ganyang problema? Sabi ko gano'n. Ako ang may tutulong ko lang yan talaga, sabihin ko sa'yo kung ano yung may tutulong ko sa pagkain lang. Pero sabi ko sa pagkain lang, kaya babayaran mo yung magbabantay, eh hindi na. Sabi ko gano'n, obligasyon nila yan eh. Tapos sabi pa ni Mama Mami, kung sino-sino na, nag-uusap sila na Abigail, si Irene daw, pakikiusapan daw si Irene. Sabi niya, si Irene daw, sabi niya pakiusapan daw na gano'n, baka pwede si Irene. Tapos ang sabi ko naman, paano si Irene ay mayroong mat-mat? Hindi pwede si Irene dahil may mat-mat. Tapos sabi ni Mama Mami, ganito na lang, pwede kaya si siya? Sabi ni Mama Mami, Si siya magkas. ang ganda sa tindahan. Tapos ang sagot ko kay Mama Parang gumanon din likod mo siya. Ay, naku. Tsaka hindi yun. Ang sagot ko kay Mama Mani,
Sabi niya, sisya. Sabi ko, kukunan mo ako ng kasama. Sabi kong gano'n. Hindi mo ba ako naiisip? Sabi ko rin kay mama ko. Hindi mo ba ako naiisip? Sabi ko, gano'n, naiisip mo, sisya. Diba, hindi yan karamutan. Sabi ko, hindi sa pagdadamot o ano man. Kasi, kailangan natin lahat ng ng tulong. Kailangan natin ng tulong. Kailangan natin tumulong. Pero, tulungan naman natin muna yung sarili natin kung kaya pa natin. Ala sila, ano mahal, sila Mira, sila Sabi mo, gusto mo si Papa Daddy na lang. Ibalik mo sa kanya. Gusto mo si Papa Daddy, si ano. Tapos, yun talagang sabi ko sa kanya. Sabi ko, ito na lang, sabi ko, ito sabihin mo sa kanila, ha? Sabi ko, sabihin mo sa kanila, sila na ang bahalang maghanap ng mag-aalaga kasi nasolusyonan na merong gagastos lahat-lahat. Oo, so ano na yun, blessings na nga yun. May gamot na, hospital. Tapos, Bago yun. sabi ko, pati ba naman ang pagbabantay, asa sa'yo kung sinong hindi ikaw ang maghahanap. Eh kung gusto mo yan Bakit maghanap, kapatid dyan ang patindi pag ano yun? sabi ko, yan mo silang magkakapatid ang mag-isip. Ano ba yung kapatid mo yung pakailan? Kaya sabi ko, patawarin na lang ako ni Lord sa mga sinasabi Ay, wala ko po ngayon. kayong Kung mali, kasalanan sabi dyan, ko ma'am. gano'n. Kung mali pa ba yung sinasabi ko sa'yo, pero ito talaga, Wala po Wala. kayong mali. sabi ko, wala akong maibibigay sa'yo na solusyon sa mga sinasabi mo ngayon kay sa akin. Nag-offer na nga kayo ng pagkain. Oo, sabi So, ko, wala kayong mali. ano na lang talaga yung may tutulong ko sa pagkain doon. Sa totoo, malabo kasi wala. Lahat tayo may ginagawa, may trabaho. Lahat tayo may function dito. Kailangan mo ikaw mag-isip, ikaw pa rin ang magbigay. Yung mga kapatid, ang dami-dami nila. Ang dami po kapatid ko. Nandyan si Dars, nandyan si, Oo. ano, Si Darong! oh, Si Darong! Kahit si Darong! si Dars, pinakabata ata. Oo. Ano, Kasi sa pag ate niya, nagtatrabaho sa si mga lang ni ate niya. Marunong naman si Dars dito sa Manila. Hindi ko yata sa Manila. May anak ko na si Dars. Oh, may anak din niya, may inaasikaso din. Hindi yan basta-basta talaga maghanap ng makakasama. Kaya napakahirap. Napakahirap nung sitwasyon Ayaw, na. huwag na pusurin yung sarili nila. Kaya Kung nga kung po sa inyo, relax ko yung sarili. Hindi makakatulong ma-pressure. kaya sabi ko ganun, alam mo ba, sabi ko kahapon pa masama ang pakiramdam ko dahil sa mga sinasabi nila na Ay, ganito, huwag na ganun, naman ganun. In the first place, mami, si Ate Titing, nandito yan sa atin, maayos kalagayan yun. Siya lang yung nagdesisyon sa sarili niya, kaya siya napasama. Kaya nga, Biruin nyo, provided natin lahat. Si, libre si Mikay, si Chinchin, si Titing, ang ayos sila dito. Kain nila yung gusto nila. Plus lalo, that time. Ba, kumakain sila dito. Grabe yung mga naano ko. Mayat birthday na. nila, grabe ang Nakapagbili ako ng kung ano. Kasi dami pang pera. Pero ewan ko, bati na pa parang gusto niya mag-sarili talaga. Tapos kumuha pa ng ano, yung pinsan ko. Kinuha namin siya dito para maging kasama sa bahay. Umibay ng bahay, Ate Titing, kumuha pa ng kasambahay. Paano naman nangyari yun? Iniwan si mami sa tindahan, na dapat sa tindahan. Tapos ayun, siyempre nag-feeling yung living the life is pinapadala ng asawa, medyo malaking pera, parang 60,000. Pili siya Ano per sa ano yan kuya si Vera. Oo na, kala niya, hindi na paputol to, okay na to. So nung naputol, pinutulan ng padala, anong nangyari? Yung mga inutang niya ng mga furnitures, namin pinaano, kami nagbayad. Tapos ayun, umalis na sila para pumunta doon kaya Ate Maya. Tapos sila tumira kay Ate Maya. Tapos bumalik na ng problema. Ayun lang yan. Pero ano yun siguro kuya, yung sinasabi nga no, may nasa huli yung Nagsisisi. Kasi eto may pattern nakikita ko na yung mga umaalis dito, parang nagiging worst yung buhay. Si Ate Titing, umalis dito, nagkasakit. Si Ate Gina, nag-ayos dito, pag-ayos dito. Parang iba, parang matanda na ngayon mami na kailangang alagaan. Kasi mga iba pa na napabalitaan ko, nagkanta, pinsan ko. Kailangan mong utang-utang, mga ganun mami. Ba't ganun? Ang ayos naman nila dito pag umaayos sila dito. Ano nangyayari sa Kasi ganun talaga, no? Pagka may maayos na tao sa'yo, tapos hindi mo rin inayos yung buhay mo, sigurado yan.
Yun ang kalalagyan. Sabi mo nga din, nasa uli ang pagsisisi. Oo, sa huling pagsisisi. At saka, masasabi mo talaga kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, mabalik talaga sa'yo. Ano yun? Ako Katulad talaga, ng pinsan ko, dyan sila sa Pisor noon, meron kami dyang meriendahan. May pizza ako dyan. Merienda, kwek-kwek, Diyan sa kikyan. taas ng bilan, sa baba. Sa baba, kasi nakatira kami sa taas eh. Sa baba, nandyan. Bili ako ng mga tawag dito, mga ingredients. Pag pumupunta, walang dalang eco bag. Pag uwi, may eco bag na. Tapos biglang magre-report sa akin 1 to 2 days. Pinsan ko yun ha. Pinsan ko Wala mag-asawa. nang stock. Wala nang stocks. Ang bibili ko lang. Pag kinukutit ko yung benta, malayo dun sa pinambili ko ng stocks sa benta. Wala. Pero sabi ko, sige, inintindi ko lang kasi sabi ko, makatulong lang. Pero laging ginagawa. Kaya si daddy nagtataka na, daddy, wala na si daddy. Sabi niya, bakit ganyan si, Kirara, pagka dumadating dito, wala nang dala, pag-uwi, ang daming bitbit. Nalaman namin na inuuwi yung mga paninda. Tapos nalaman namin, nagdineryan-neryanda din dun sa kanila. Nagkaka-stocks yun, wala rin naman sila pambili ng Yan ang nangyari. Talagang gumagawa ng kalokohan. Pinsan ko pa yan ha. Sabi ko, mami, bakit ganito? Mapakamag-anak natin, kamag-anak nyo, hindi natin kilala. May ginawa rin ako, hindi ko kakilala. After ng pizzahan at merienda, nagtayo naman kami dyan ng bakery. Kaya nga BB Bakery yan eh. So, merong oven dyan sa loob, sa baba, pa rin bakery pa rin. Kumuha ako ng sina Ate Gina, Kuya Oscar. Ayun, sinabi mo man na nagtanong. Pangalawa Hindi, yun. yung pangalawa, so umalis na. Umalis na sila Ate Gina, Kuya Oscar. Yung pangalawa, nakita ko sa online, magaling gumawa ng tinapay talaga, magaling. Pero, Kasi gagano, biglang nagda-drugs. May nakilala dito na nagda-drugs. Yung pala, nagda-drugs na rin pala yung din sa kanila. Oo. Ganun din yung ginagawa. Ruby renegosyo, umalis din dito. Kaya binitawan na namin, di ba, iba na yung umupa. Sabi na, kaya namin dito, alis na kami, kasi wala talagang negosyo. Tapos, stay na lang kami sa taas. So, yun yung ibig ko sabihin na, pag mabuti sa yung tao, palitan mo rin ang kaputihan. Kasi kapag gano'n ang ginawa mo, doble yung mararanasan mo sa buhay. Napatunayan ko na yan kasi ilang beses dito lahat. Talaga Ben na lahat ng namin dito, lahat maayos. Biglang namin, bakit sila umaalis? Maayos naman. Ikaw, experience mo, mag-isang taon na dito, wala na. Ang sasabi mo dito, maayos, di ba? Pero kapag umaalis sila, nagkakandaan ano ang buhay nila. Papagwarain, kakaroon ng problema, matitindi. Ay, no. Kaya mami, wala po kayong mali. Huwag niyo pressure ang sarili mo. Hindi nating obligasyon si Ate Titi. Kaya nga. Tumutulong naman po tayo yan. Pero obligay na ikaw pa yung magpapantay. Kakagaling mo lang po sa opera. Si Shop na nandyan sa shop, nananahimik, magkaka-TV pa. kasi bilang aray ko. Kaya huwag niyo na Kaya i-pressure ang sarili na. sabi ko nga, May kanya tayong laban, may kanya tayong problema. Hindi na natin. sabi ko nga, kukuhanan ko pa ako ng kasama. Si siya na may anak din. Saan dadalhin ni siya? Ako magbabantay ng anak ni siya. Hindi naman pwede sa ospital yan si Dila, makakahawak tayo doon. Sabi ko, ako magbabantay kay Dylan. Tapos sabay sabi ko, ilagay, ganito na lang kaya, iwanan kay Irene. Sos, dati. Sabi ko, Maria Josep, ang dami ng problema nangyari te. Huwag mo nang guluhin ang mundo ko. Ayan po yung kapatid, si Mayet. Yan po ang inyo, obligahin nyo lang. Kaya nga, Ayun yung kapatid na yun dyan. Bakit hindi yung kapatid kung kani-kaninong tao pa? Ibig sabihin, sila mismo mga magkakapatid, di rin magkakasundo. Sila ang mag-isip niya kung anong Pero ikalibang yung dapat. kadugo mo kapatid mo, tapos di mo man lang mabantayan. Pero inisip na lang din sana kuya na, dyan na nga ni kuya. Nahirapan na dapat inisip naman lang. Sige natin alam yung mga last na yan, hindi na Tinignan ko pala picture ni Ate Titi, sabi ko kay Mia, pag ito hindi na agapan ng mga tabot, alaga. Wala na, last na talaga po. Wala na. Si Ike ba kapatid niya? Pinsan. Ay, pinsan? Hindi naman pwede bigay yun si Kuya Ike. Hindi masalat sa kay na ginagawa. Ginagawa sa church yun, parang active sa church yun. Wala talaga.
Kaya mami, huwag ka kayo mag-stress. Ay, kaya nga, kanina sinabihan ko na Sabihin niyo lang, si Mon na lang kaya, paano yung si Mon? Ano ba si Papa Daddy, si Mon, siya pag-alagarin. Ito si Mama Mami, hindi rin nag-iisip. ano nga, sabi ko nga sa kanya, sabi ko, sinabihan ko talaga Na-pressure sa din, kanya, Mami, si Mama Mami. Pine-pressure din ng mga tagalog sa... Kasi ang alam nila, si Mama Mami, may ganon, may pera, madali magpakulo. Eh, na-pressure din si Mama Mami siguro. Sinabi niya naman sa akin na nandun na pressure daw talaga Tapos siya. pinasa niya sa'yo. Tapos sabi ko, huwag mo na akong idamay. Sabi ko kanina. Sabi ko, huwag mo na akong idamay dyan. Kasi tapos na ako dyan eh. Ay, kung sa pagkain, oo, tutulong ako sa magbabantay. Pero yung magbibigay ako ng magbabantay, sabi Ganyan niya, lang, ganyan. Hindi bumaba si kaya yun. Napakahirap din minsan na, yun, napakahirap din isipin o gawin na yung sa pagtulong ba, sa pagtulong na hindi mo maibigay. Eh, kaso, meron ka rin sariling problema, Kailangan mo sariling ayusin mo na- obligasyon. Kaya matulungan sa sarili mo, Kaya- parang makatulong sa iba kung ikaw mismo. Parang, di ba? Sinabihan ko siya eh, sabi ko, hanggang ngayon dito, hindi ka pa nga nagpapa-opera sa mata mo. Eh, yung iba na ang iniisip mo, magpakabuti ka muna. Tulungan mo na ni Mama Mami sarili mo, operahan mo. Yan nga sabi ko sa kanya, paano tayo makatulong to? Kung ganito tayo. Sabi ko, yung sarili naman natin ang natin intindihin. Hindi kailangan ko yan. Ikabit mo nga yun. Ayun, napahaba tuloy, no? Pero alam niyo, buti na lang meron tayong Bible study every Wednesday. Yung mga ganyang problema natin na hindi natin maikwento, na isi-share natin. Kasi bigat yan eh. Mabigat yan eh. Araw-araw kung gigising na parang, alam mo yun, problemado. So, at least mami, meron Tapos, tayong outlet. ano pa din siya? Pag tinatanong siya na gusto mo pa bang gumaling? Sabi daw ni Pagi. Sabi niya, gusto mo pa bang gumaling? Oo naman daw. Ay, kaya kung gusto mo pang gumaling, eh di sumunod ka. Kung kumain ka, iinom ka ng gamot. Tulungan yung sarili. Tulungan mo talaga ang sarili mo. Mahirap tulungan yung Ay, tao. oo daw. Tapos pagdating ng pagpapakain, hindi daw kakain. Tapos kainin ng gamot. Ayaw. Ayaw din uminom ng gamot. Paano siya gagaling? Eh, sabi ko, paano siya gagaling kung hindi siya kakain at hindi siya iinom ng gamot? Ang sabi naman ni Pagi, oo nga, auntie. Alam mo, hirap kami yung hirap na hirap. Yung nagbabantay sa kanya, kami yung hirap na hirap. Dahil hindi siya sumusunod sa amin. O, di ba? Yung mga nagbabantay. Lahat ng mga nagbabantay, ganun para sila sa atin. Oo. Ayaw kumain, ayaw Parehas ni Cory kahapon, hirap na hirap siya. Kalain mo, Si umaga Cory, ka high lang. blood din yun. Oo. Tapos nagbabantay. sabi niya, ante, alam mo ba kahapon? Sabi niya, ano daw, tanghaling tapat, naglakad daw siya mula daw sa ospital, papunta sa center. Eh, ang hospital ay malayo-layo yun sa Mainit ano. pa, mainit. Ay, ang init-init daw. Tapos pagdating niya doon sa center, wala pa yung doktor. Wala yung doktor. Yung doktor, titing pa. Wala yun po. Walang doktor. Kaya nag-antay pa siya. Alam mo, pagbalik daw niya, sabi, ang pasalubong sa kanya ng kanyang nurse, sabi niya, yung pasyente mo, basang-basa daw ang bedsheet at saka unan. Si Ate Lee. O, kasi inubo daw tapos nagsuka. Si Ate Lee. Oo. Kaya basang-basa daw. Basang-basa daw. Ingat sila ate ko. Nagsuka. Oo. Pagdating ko, ante, alam mo ba, ako pa ang nagpuna sa kanya, ako pa yung nagpalit ng bedsheet, ako pa yung nagpalit ng unan, sabi niya gano'n. Hirap ako, ante, sa pagkipit. Ay, ako. Kaya sabi ko, ay, yung mga kalaban niyang mga hipag niyang tatlo na yan, Yung ngayon, yun nag-aalaga ang sa kanya. nag-aalaga sa kanya. Ibig sabihin, kalaban niya, hindi siya naging mabuting hipag. Hindi nga. Masyado siya kasi Kalaban. mataas. Mataas masyado siya. Kung makita mo si Ate Titi ngayon, picture, may mga bukol dito, Oo, nakaangat ng likod. Parang ano na eh, yung parang iba na tingnan. Iba na. Lalo yung Nakita mo ba siya? Nakita mo. lalo yung latest picture kagabi.
kagabi na nakahiga siya. Ay, Sobrang buto. ang bigat. Panalangin na lang talaga natin sa mga pag-pray ni Kuya Ay. And the sensitive. Anyway, sige, sama natin sa panalangin mo. Tumabingin na yung bibig niya eh. Kasi may bukol eh. Ate Ting. Kilala mo. Naririnig niya siguro. Sabi niya, Naririnig niya siguro. Kuya. may mga ganyan, pag-pray natin. Basta mami, huwag kayong ma-pressure. May kanya po tayong laban. Yan ang atupagin natin at pagdasal pa natin. Pagdasal po natin si Ate Titing sa kanyang kalagayan niya. Okay, sige. Balik tayo sa ating ano. Pang-apat, okay? Pang-apat. Pero naman, natuwa naman ako doon sa sinabi ni Mami kung paano siya makakasunod kay God. Sa paggawa ng mabuti. Hindi lang dahil natatakot siya kay Lord, kaya siya sumusunod kumaga. Kumbaga, nasa loob ni Mami, di ba, ang paggawa ng mabuti para yun yung way niya na makasunod kay Lord. Kaya sabi ko nga wala naman tama o maling sagot. Kanya-kanya kasi tayo. So, ayan. Tuloy tayo, pang number 4, last question. Ano ang isang utos ni Lord na gusto mong mas maisabuhay? Si Sister Mia. Ano ang isang... Sige, pasahin mo na